Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng tao ang nagtipon na sa main hall ng Tong Entek. Sa sandaling dumating si Lin Xuan, nakita niya ang mga pamilyar na mukha at agad na bumati, "Kumusta, mga senior brothers at senior sisters?" Haha, junior brother, hindi na kailangang maging formal. Bagaman wala ka sa sect noon, ang iyong performance sa trial competition noong nakaraang buwan ay nagpasikat sa iyo sa lahat ng dako. Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo sa hiya. "Senior sister, masyado kang mabait. Sasali ba ako sa 100 Sects Assembly kasama kayong lahat, mga senior brothers at senior sisters?" Siyempre, bagaman nasa latest stage spirit transformation realm ka pa lang ngayon, sa iyong talent, mabuting makakuha ng maagang exposure sa mga bagay na ito. Sa 50 taon, tiyak na magiging isang nangungunang figure ka sa mga core disciples. Nang marinig ang sect master na nagsabi nito, tuwang-tuwa si Lin Xuan. "Salamat, sect master." Nagpatuloy ang sect master. Ang 100 Sects Assembly ay magsisimula sa kalahating taon. Ang paglalakbay sa pagkakataong ito ay mahaba, aabot ng 3 buwan, kaya kailangan na nating umalis ngayon. Kailangan kong manatili at bantayan ang Immortal Sect, kaya hindi ako makakaalis. Ngunit 2 Grand Elders at si Elder Lo ang sasama sa inyo, kasama ang 10 iba pang Sect Elders. Hindi na kailangang mag-alala sa kaligtasan. Bigla, isang malinaw na boses ng isang dalagita ang umalangaw, "Sect Master Uncle, huliin na ako. Hindi mo naman siguro ako sisisihin, di ba?" Tumingin si Lin Xuan at medyo nagulat sa kanyang nakita. Ang lumitaw ay isang maganda at masiglang dalagita na nagngangalang Bingling. Pagkatapos batiin ng sect master, lumingon si Bingling upang tingnan ang kanyang mga kapwa-disipulo at sinabi ng nakangiti, "Ano ang nangyayari sa inyo? Hindi masaya na makita akong bumalik." Tumawa ang sect master. "Bingling, sa totoo lang, wala akong natanggap na balita mula sa iyo dati at akala ko ay hindi ka nababalik, kaya hindi sapat ang espasyo." Nagulat si Bingling sa una, pagkatapos ay bumantong hininga ng walang magawa. "Ganoon ba?" Pagkatapos ay tiningnan niya si Lin Xuan at dahan daw ang lumakad at sinabi ng nakangiti, "Ang maliit na junior brother ay naging isang core disciple na sa latest stage transformation god realm pa lang. Hindi masama ang talent." Hindi alam ni Lin Xuan kung bakit siya nandito, ngunit dahil sa paggalang, ipinagsalikop pa rin niya ang kanyang mga kamay. "Salamat sa papuri, senior sister." Nagpatuloy si Bingling. "Masyadong mababa ang iyong cultivation ngayon at makakatagpo ka ng maraming panganib pagkatapos pumasok sa Forbidden Area. Bakit hindi mo ibigay ang iyong pwesto sa akin? Nangangako ang senior sister sa iyo, gaano man karaming magical treasures ang makuha ko, hahayaan kitang pumili ng isa." "Paano iyon?" Agad na hinaranggan siya ni Lin Xuan. "Natatakot ako na hindi iyon mangyayari." Naisip niya sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa mga tagubili ng master, baka pumayag na ako. Ngunit dahil sinabi ng master na may kailangan ako doon, syempre kailangan kong suriin ito. Nang makita si Lin Xuan na tumanggi, lumingon si Bingling upang tingnan ang sect leader, humihikbi. "Sect leader, tingnan mo siya." Ang sect leader ay lubos ding walang magawa sa kanyang pamangkin. "Bingling, maging mabait. Huwag kang magalit." Si Lin Xuan ay isa pa ring inner sect disciple, ang pangunahing talent na aalagaan ng sect sa pagkakataong ito. Ang pagbubukod sa kanya upang payagan siyang lumahok sa 100 Sects Gathering ay para din sa kanyang pagsasanay bago pa man. Nang marinig iyon, biglang lumingon si Bingling at tiningnan ang babaeng disipulo na may puting buhok. Pagkatapos ay may parehong ekspresyon na tumakbo siya. "Junior sister, paano ito? Kapag bumalik ako, tiyak na. Hahayaan kitang pumili ng isang magical treasure na gusto mo, okay?" Medyo nagulantang ang junior sister. "Senior sister, ako." Agad na tinaasan ni Bingling ang presyo. 3 items. "Gaano man karaming magical treasures ang makuha ko, hahayaan kitang pumili ng 3. Kung mamatay ako doon, hihilingin ko kay sect leader uncle na kumuha ng 3 items para sa iyo mula sa treasure vault." "Paano iyon?" Dahil nasabi na niya ang ganito, agad na tumango ang junior sister bilang pagsang-ayon. "Okay, kung gayon. Salamat, senior sister." Nakita ni Lin Xuan ang eksenang ito, mahinang ngumiti. Mukhang hindi siya nang aapi ng iba gamit ang kanyang status, at hindi rin siya nagiging hindi makatuwiran. Medyo magandang personalidad.
Hindi nagtagal, dinala ang mga tao mula sa Invincible Sect sa isang malaking barko. Wow! Napakaganda ng lugar na ito. Hindi ko inaasahan na ganoon kalawak ang Abyss Realm. Habang nagtataka, biglang narinig ni Lin Xuan ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. Kaya nandito ka. Nang makita si Bing Ling na lumalakad, nagmamadaling lumingon si Lin Xuan. Aya, little senior sister. Anong karangalan? Dahil sa mga salitang ito, medyo nainas si Bing Ling. Senior sister ay senior sister, bakit kailangan pang idagdag ang salitang maliit? Tama, little junior brother, sabihin mo sa akin, bakit palaging nakatingin sa inyo si Elder Lin yun? Bakit hindi ko alam? Bakit nagtatanong ang senior sister tungkol dito? Bukod pa rito, siguro ay mas pinahahalagahan lang ako ng master at iyan na iyon. Kung gayon, bumalik ka at sabihin mo kay Elder Lin yun na payagan din akong sumali sa Chu Hai Peak. Agad na ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay, nagpapahiwatig ng absolutely not. Mahinang hinaplos niya ang ulo ng kanyang little senior sister, sinabing, paano mangyayari iyan? Ang senior sister ay isang core disciple. Ang pagsali sa Chu Hai Peak ay walang saysay. Dahil dito, medyo namula ang pisngi ni Bing Ling. Nakakainis talaga si Lin Xuan. Kung gayon, sasabihin ko kay sect leader uncle na hinaras mo ako at mayroon kang ulterior motives. Ang ekspresyon ni Lin Xuan ay labis na pangit. Masyadong madilim ang iniisip ng babaeng ito. Ang paghawak lang sa kanyang ulo ay itinuturing na may ulterior motives. Bahala na, kahit anong sabihin ng senior sister, hindi ko naman iniintindi ang aking reputasyon. Bukod pa rito, nasa latest stage transformation god realm lang ako at ang senior sister ay nasa latest stage grand ascension realm na. May pagkakaiba ng dalawang malalaking realm sa pagitan natin. Pagdating ng panahon, kaya kung gumanti at sabihin na inakit ako ng senior sister. Wala ring imik si Bing Ling. Nakakabagot. Paano ka pa naging mas walang hiya kaysa sa akin? Ngumiti si Lin Xuan. Hihi. Sabi ng master, para harapin ang mga walang hiya, kailangan mo lang maging mas walang hiya. Alam mo bang uminom ng alak? Nagtakang nagtanong si Lin Xuan, ngunit tumanggaw pa rin siya. Alam ko ng kaunti, ngunit senior sister, huwag mong isipin na malalasing mo ako at pagkatapos ay sadyay na kong akitin na gumawa ng isang bagay na hindi ko kayang pigilan, at pagkatapos ay bantaan ako. Ang kanyang mga salita ay nagpaiwan kay Bing Ling na walang imik. Mukha ba akong ganoong klase ng tao? Bukod pa rito, sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa isang buwan bago makarating sa forbidden area. Kahit na talagang malasing ako, hindi na mahalaga. Anong iniisip mo? Hindi ka ba pupunta sa silid ko? Naisip lang ni Lin Xuan na mabibihag siya ng little senior sister na ito na medyo kulang sa itaas sa kanyang silid, agad siyang umiling ng masigla. Hindi, huwag. Kung malasing ako, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin ko. Bago pa niya matapos magsalita, hinayla na siya ni Bing Ling. Kung lalaki ka, pumasok ka sa huwag kang magdaldal doon. Pagpasok sa silid ni Bing Ling, casual siyang sinabi, umupo ka kung saan mo gusto. Umupo ka. Nakita ni Lin Xuan ang buong silid na puno ng mga garapon ng alak at walang imik. Umupo ako kung saan ko gusto, ha? Ang lugar na ito ay napaka-minimalistic. Hindi ko nga alam kung saan. Bago pa siya makaupo, kinuha na ni Bing Ling ang isang garapon ng alak, itinilt ang kanyang ulo at nilaklak ito. Pagkatapos ay pinunasan ang kanyang bibig. Iyan ang gusto ko. Nang makita ang eksenang ito, napailing na lang si Lin Xuan. Sigurado ako na ang 100 Sects Tournament na ito ay lihim na isang pagsubok sa ating pagkalalaki. Makalipas ang ilang sandali, 3 round na ang dumaan sa alak. Sige, ngayong gabi, hindi tayo uuwi ng hindi lasing. Medyo nahihilo ang ulo ni Lin Xuan at sa paligid nila ay nakakalat ang mga garapon ng alak. Senior sister, ang maliit na disipulo na ito ay may mababang tolerance, hindi na makakainom pa. Nagsenggal si Bing Ling at sinabi ng may paghamak, iyon lang ang kaya mo. Ngayon, uminom ka o halika, senior sister. Gayunpaman, habang papalapit pa lang siya, nadulas ang kanyang mga paa at bumagsak siya. Ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa ibabaw ni Lin Xuan. Gusto sanang magsalita ni Lin Xuan, ngunit mahinang sinabi ni Bing Ling, huwag kang gumawa ng gulo.
Komportable ako. Nang makita na medyo naiinitan na ang kanyang little brother, hindi napigilan ni Lin Xuan na mamula. Hoy, senior sister, huwag mo akong subukan. Napaka-normal kung lalaki. Senior sister ay lasing na. Tumigil na tayo sa pag-inom. Bago niya matulungan si Bingling na bumangon, sumimangot ito. Ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang samantalahin ako habang lasing ako at walang malay para molestyahin ako? Pagdating sa inuman, kahit ang sect leader she ay hindi ko kalaban. Paano ako malalasing? Walang imik si Lin Xuan. Ano ba? Hindi siya makatayo ng tuwid at nahulog sa akin at ngayon ay inaakusahan niya akong nang molestya. Hindi pinansin si Lin Xuan, casual na kinuha ni Bingling ang isang garapon ng alak, itinilt ang kanyang ulo at ininom ang alak na tumatapon sa kanyang buong katawan, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaakit-akit na hangin. Naiinis si Lin Xuan. Ang babaeng ito ay talagang may kakaiba. Bakit siya umiinom ulit? Wala siyang ibang pagpipilian kundi itulak siya. Paumanhin, senior sister, sa susunod hindi na ako iinom kasama siya. Kung hindi, sa huli, ako lang ang magdurusa. Ngunit ang pose ng senior sister na ito ay talagang. Habang hinihila siya ni Lin Xuan, inilabas pa ni Bingling ang kanyang. Dahil dito, sumakit ang ulo ni Lin Xuan. Ay, bakit ko pa ba ginagawa ito, para lang maiwasan niyang sabihin na sinamantala ko ang kanyang kawalan ng malay para gumawa ng masama sa kanya. Ay, talaga akong lumilikha ng sarili kong karma. Hindi ako makakabuhay ng ganito. Sa mismong sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa labas ng silid. Senior Sister Bingling, nasa loob ka ba? Pinawisan ang noo ni Lin Xuan. Kahit ano, kung may makakita sa amin na magkasama sa iisang silid at siya ay lasing na walang malay, kung sakaling magkamali sila ng pagkaunawa. Pagkatapos tawagin ng ilang beses na walang sagot, itinulak ng little junior sister sa labas ang pinto at pumasok. Senior Sister Bingling. Nang makita si Bingling at isang lasing na lalaki, walang magawa na bumantong hininga ang babaeng disipulo. Mukhang bumalik na naman ang drinking addiction ni Senior Sister Bingling. Ay, ang dalawang maliit na junior sister na ito ay napakakawawa. Siguro hindi sila madyay gising sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Pagkatapos niyang umalis, dahan-daang nagising si Lin Xuan. Ang maliit na babaeng ito ay parehong tanga at mapaglaro. Alam ba ng lahat ang tungkol dito? Naging tense ako at humiga sa sahig, nagpapanggap na tulog kanina. Ngunit bakit gusto ng isang babae ng alak na parang buhay niya? 3 araw pagkaraan, nagising na rin si Bingling. Sa sandaling magising siya, hinanap niya si Lin Xuan. Mukhang hindi masama ang iyong alcohol tolerance. Mas maaga ka pa sa akin nagising. Ngumiti si Lin Xuan. Senior sister ay masyadong mabait. Pagdating sa alcohol tolerance, malayo pa ako sa senior sister. Sabi ni Bingling nang nagtagumpay, syempre. Ako ang wine king, haha. Naiinis si Lin Xuan. Ngayon, hindi lang siya tanga at mapaglaro, kundi tanga, mapaglaro, at labis na kumpiyansa. Nang makita ang ekspresyon ni Lin Xuan, puno ng question marks ang ulo ni Bingling. Anong masamang bagay ang iniisip ng batang ito? Tama, bakit biglang huminto ang barko? Hindi ba't sinabi nila na aabutin pa ng 20 dagdag araw bago makarating sa Forbidden Area? Sa mismong sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Lu sa kanilang mga tainga. Nakarating na tayo sa teritoryo ng Duan Kong Immortal Sect, at ang Forbidden Area ay nasa loob ng teritoryo ng Duan Kong Immortal Sect. Karamihan sa teritoryo ng Duan Kong Immortal Sect ay karagatan kung saan hindi makatira ang mga mortal. Dati, nang talunin ang Demon Race, 9/10 ay umatras sa mga karagatan upang magpahinga at magpagaling. Kaya sa susunod, ang barkong ito ay maaaring unahin sa pag-atake ng Demon Race. Lahat, tandaan, huwag kayong maging distracted, maging defensive, maaaring sumalakay ang panganib anumang sandali. Nang marinig ang mga tagubili ni Elder Lu, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao sa barko, "Opo, Elder." Bigla, ilang sunod-sunod na malakas na ugong ang umalingaw-ngaw at ang mga hindi makatayo ng matatag ay nayanig. Hindi naiiba si Bingling, ngunit mabuti na lang at mabilis na nasalo siya ni Lin Xuan. Nang tumangala ang mga disipulo, pinawisan ang kanilang mga noo.
Demon Immortal. Ito ay isang Demon Immortal. Ang nakita lang nila ay isang higanteng ahas na may 3 mata ang lumitaw. Bilasan, lahat, maghanda para sa laban. Sigaw ni Elder Lu, hawakan ang inyong sandata. Huwag magpanik, lahat. Magpahinga muna at ibalik ang inyong immortal power. Sa pagkakataong ito, aalagaan ng matandang ito ang mga halimaw na ito. Pagkasabi niyon, diretso si Elder Lu sa ahas ng demonyo, naglunsad ng atake. Isang espada ang direktang tumama sa pagitan ng mga kilay ng higanteng ahas at pagkatapos ay bumaba siya. Nang makita ito, hindi napigilan ng isa sa mga elders ang sumigaw, isang immortal grade magic weapon. Ibinaba pa ni Elder Lu ang Chen Yuan Sword, ang treasure ng sect. Sa pamumuno ni Elder Lu, isang late-stage human immortal at ang immortal grade Shen Kun Sword, siguro ay hindi tayo makakatagpo ng anumang sagabal sa daan. Labis ding namangha si Lin Xuan. Ang lakas ng isang immortal grade magic weapon ay napaka-terrible. Kung makukuha ko lang sana ang ganoong kataas na treasure isang araw. Hindi. Pagkatapos kong makabalik sa pagkakataong ito, kailangan kong humingi ng heaven grade magic weapon mula sa master ko. Pagkatapos harapin ang ahas ng demonyo, bumaba ang Grand Elder at agad na nagmadaling lumapit ang mga disipulo. Elder, bumalik ka na. Elder, nagsumikap ka. Casual na iniabot ni Elder Lu ang espada sa isa pang Elder, sinabing, kunin mo. Wala na akong masyadong pagkakataong kumilos sa pagkakataong ito. Nandito ako pangunahin upang pigilan. Sa hinaharap, kailangan ninyong umasa sa inyong dalawa kapag nahaharap sa panganib. Huwag mong sabihin iyan, Elder Lu. Napakalaki ng iyong swerte at kaya kang mabuhay ng 10,000 taon, kasama ang kalangitan. Nang marinig ang sinabi ng iba, walang magawa na. Umiling si Elder Lu, mahirap. Kung hindi tayo makapagpatuloy sa paglusot, 10,000 taon ay ang limitasyon na para sa atin. Humakbang pasulong si Lin Xuan at mahinang sinabi, Elder Lu, huwag kang sumuko. Lahat ng bagay sa mundo ay may pagkakataong mabuhay, lalo na ikaw na may pambihirang talent. Sige, Lin Xuan, hindi na kailangang magsalita pa. Ang kulang sa akin ay hindi talent kundi ang mga shackles na umiiral sa langit at lupa, na hindi nagpapahintulot sa mga nilalang na makalusot. Elder Lu, ikaw, gusto sanang magsalita ni Lin Xuan, ngunit pinutol siya ni Elder Lu. Ayos lang, ito ang batas ng kalikasan. Bukod pa rito, hindi naman ako mamamatay. Kung hindi ako kikilos, tiyak na mabubuhay pa ako ng 30 hanggang 50 taon. Nagtakang nagtanong si Lin Xuan, wala ka bang paraan para lusutan ang mga shackles? Lumingon si Elder Lu, ang kanyang mga salita ay may malaking bigat. Alam mo ba ang tungkol sa crossing tribulation and ascending? Matagal na ang nakalipas, ang crossing tribulation and ascending ay nangangahulugang dalawang bagay. Ang pagtagumpay sa lightning tribulation ng hindi namamatay ay itinuturing na paglusot sa human immortal, na siya ring pag-akyat sa immortalidad. Ngunit ngayon, karaniwan itong tumutukoy sa paglusot sa cultivation pagkatapos ng human immortal na dumaan sa tribulation at umalis sa Yuan realm, na siyang ascension. Simula 200 taon na ang nakalipas, walang nakakaalam kung anong nangyari, ngunit lahat ng cultivator sa Yuan realm, anuman ang kanilang talent, ay hindi makalusot sa mga shackles at makalabas sa lugar na ito. Sa makatuwid, unti-unting nawala ang terminong ascension. Nagtakang nagtanong si Lin Xuan, ibig bang sabihin na gaano man katalentado ang isang tao sa Yuanyang realm, ang pinakamataas na antas ay ang late stage of human immortal lang. Bahagyang tumanggo si Elder Lu. Sa pangkalahatan, tama iyan. Nalito si Lin Xuan, naaalala ang nakita niya sa maliit na mundo ng kanyang master. Ngunit ang mga resources sa maliit na mundo ng master ko ay malinaw na sapat para sa mga tao na umakyat at dumaan sa tribulation. Basta't hindi nagmamayabang si Shaoling, kung gayon ang bunga na nilikha ng kanyang pangunahing katawan kapag kinain ay direktang magpapa-immortal sa mga tao. Kung ganoon, ano ba talaga ang lakas ng master ko? Naisip ito, nagtanong siya, kung sa bagay, Elder, mayroon bang mga powerhouses na lumampas sa human immortal realm upang pumunta sa Yuanyang realm at pamunuan ang lugar na ito? Umiling si Elder Lu. Ang Yuanyang realm, bilang isang kumpletong dimensyon, ay natural na may kumpletong mga batas ng langit at lupa. Ang paglampas sa mga limitasyon ng mga batas ng lupa ay papatayin ng lakas ng mga batas.
Sa kanyang puso, idinagdag niya ang isang pangungusap, ngunit kung ang lakas ng dayuhang ito ay sapat upang patayin ang mga batas ng langit at lupa, kung gayon, ibang usapan iyon. Hindi alam ni Lin Xuan kung ano ang iniisip niya. Ibig bang sabihin na ang lakas ng master ko ay ang late stage of human immortal? Nang makita si Lin Xuan na nalulumbay sa pag-iisip, sumulyap si Bingling sa kanya. Anong iniisip ng batang ito? Napakalalim. Hindi nagtagal, nakarating ang barko sa isang makapal na ulap, na hindi napigil ang magulat sa lahat. Nandito na tayo. Bakit ulap lang at wala nang iba ang makita? Ipinaliwanag ni Elder Lu, ang lugar na ito ay isang forbidden area. Sa susunod na 3 buwan, isasara ninyo ang inyong mga mata at magpahinga. Inilalagay ang inyong mga espiritu sa pinakamahusay na posibleng estado bago magsimula ang 100 Sects Tournament. Gigisingan ko kayo. Tinanggap ng grupo ang utos at agad na umupo ng nakakrus ang mga binti, pumasok sa meditation upang magpahinga hanggang 3 buwan pagkaraan. Isang biglaang pagbabago ang naganap. Isang panibagong, matinding pagyanig ang gumising sa lahat mula sa kanilang cultivation. Anong nangyayari? Paglingon nila, agad silang sumigaw, sinisiksik tayo ng 2 pang barko. Nang makita ang mga disipulo ng Invincible Sect na labis na natataranta, isang nasa edad na lalaki sa isa sa mga papalapit na barko ang sumigaw, "Hoy, mga fellow Taoists, huwag masyadong magpanik. Matagal nang hindi naayos ang treasure ship ko, medyo pasaway. Mangyaring huwag niyo kaming sisihin, mga fellow Taoists. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanila, senior brother?" Hinarap sila, isang grupo ng mga tao ang nagtaas ng kanilang mga sandata. "Kami ang Zuan Wu Immortal Sect. Kailan pa namin kailangang ipaliwanag ang aming sarili sa mahina?" Haha, tumawa ang senior brother. "Junior brother, lumalabas ka sa linya. Dumating sila sa lahat ng paraan, kahit na medyo kulang ang kanilang lakas, hindi natin sila maaaring apihin, di ba?" Nagmadaling humingi ng paumanhin. Nang marinig silang naglalaro ng good cop, bad cop, nagliliyab ang mga mata ng mga disipulo ng Invincible Immortal Sect sa galit. Nakakainis. Ngunit bigla, umalangaw ang boses ni Elder Lu sa kanilang mga tainga. "Sino ang mayroon tayo rito? Hindi ba kayo ang 2 ligaw na aso noon?" Nang makita si Elder Lu na lumitaw, tuwang-tuwa ang mga disipulo at iba pang elders. "Elder Lu," nagtaas ng boses ang lalaki na nasa malapit. "Matandang ulol, ang kapatid ko at ako ay late-stage human immortals na ngayon. Dapat ba tayong matakot sa iyo? Kahit na magkapareho tayo ng antas, hindi pareho ang ating battle strength. 2 laban sa 1, baka hindi tayo matalo sa kanya." Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod. Paglingon niya, katabi na niya si Elder Lu. Sa isang kaway ng daliri, libu-libong taon ang lumipas. Basura ay basura pa rin. Itinaas ni Elder Lu ang kanyang kamay at sinunggaban ang lalamunan ng lalaki, na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Kahit na nakapasok sa latest stage human immortal realm, hindi niya nakayanan ang isang palad mula sa matandang lalaki. Nang makita ito, agad nang umiti ang mukha ng senior brother. Matandang Lu, nagbibiro lang, di ba? Dahil matagal na tayong hindi nagkita, gusto lang nating pag-aanan ang kapaligiran. Bakit masyadong seryoso?" Casual na ikinaway ni Elder Lu ang kanyang kamay, na nagpadala sa junior brother na lumipad pa atros. Isang grupo ng walang silbi na nagpapakitang gilas dahil lang sa nagmamaneho kayo ng 2 treasure ships. Mas mabuting huwag ninyo akong pilitin na kumilos. Pumunta kayo sa treasure ship na iyon at ang barkong ito ay ituturing na paghingi ng paumanhin sa pagbangga sa amin. Ang mga salita ng Great Elder ay nagpagalit sa mga disipulo ng Zuan Wu Immortal Sect. Batay sa ano? Dahil lang sa gusto ng matandang ulol na iyan na sakupin ng aming treasure ship. Hindi pa tapos magsalita ang mga disipulo nang bigla silang nakaramdam na parang hindi makagalaw ang buong katawan nila. Nagbago ang kanyang ekspresyon. "Ha! Biglang mayroong napakalaking puwersa na bumababa sa akin." Agad siyang nagsimulang gamulong-gulong sa lupa, na nagpagulantang sa kanyang mga kapwa-disipulo. "Senior brother, anong problema?" Pinatumba ng matandang ulol si senior brother nang hindi man lang gumagalaw. Napaka-up. Agad na umurong ang leader at ipinagsalikop ang kanyang mga kamay.
Elder Lu, hindi alam ng junior na ito na personal ka rito sa pagkakataong ito. Humihingi ako ng paumanhin sa anumang kasalanan na nagawa. Kaya ang barkong ito ay ituturing na paghingi ng paumanhin. Nang makita ang eksenang ito, labis ding nagulat si Lin Xuan. Napakagaling. Madali niyang napigilan ang dalawang human immortals, parehong late human immortals, at ang mga kalaban ay hindi man lang naglalakas loob na gumawa ng anuman. Haha, napakagaling ni Elder Lu. Ipasok mo na lang ang malaking barko sa iyong spatial ring. Ngumiti si Elder Lu. Ito lang ba? Sa iyong talent, sa lalong madaling panahon ay papatayin mo rin ang mga basurang ito na parang manok at pato. Bukod pa rito, may potensyal ka na lusutan ang mga shackles. Pinuri ng ganoon, medyo nahiya si Lin Xuan, kinamot ang kanyang ulo. Hindi naman, masyado kang mabait, Elder Lu. Kung gayon, kailangan ko ng isang tao na magpapatuloy sa pagbantay ng Dharma. Babalik ako upang ipagpatuloy ang meditation. Sumimangot si Elder Lu. Meditate. Bukas na ang araw ng pagbubukas ng Forbidden Land. Dahil sa mga salitang ito, nagulantang si Lin Xuan at ang mga disipulo. Ano? Bukas na magsisimula. Bahagyang tumanggo si Elder Lu. Oo, bukas sa madaling araw, kapag ang unang sinag ng araw ay tumama sa Forbidden Land, iyon ang pinakamagandang oras para kayong pumasok sa Forbidden Land. Pagkatapos bumukas ang Forbidden Land, panganib ang nasa lahat ng dako sa loob. Maliban sa mga taong pumasok sa Forbidden Land, ang mga tao sa labas ay hindi makadarama ng anumang fluctuation sa loob, at hindi rin sila makakagambala. Sa makatuwid, pagkatapos kayong pumasok sa Forbidden Land, ang unang bagay na gagawin ay hanapin ang inyong mga kasama. Dahil sa loob ng Forbidden Land, mayroong ilang demonic beasts at kakaibang espiritu na, pagkatapos patayin ng mga cultivators, ay magbabago ng anyo upang akitin ang mga kapwa-disipulo. Ang ibang disipulo ng sect ay magpapanggap din bilang mga disipulo ng ating sect at lihim na aatake. Kaya lahat, mag-ingat kayo. Dahil dito, kinuha ni Elder Lu ang ilang mapa. Ito ay isang magaspang na mapa sa loob ng Forbidden Land. Bawat isa sa inyo, kumuha ng isa. Tinanggap ng mga disipulo ang mga mapa at agad na binuksan upang tingnan. Ang pulang tuldok ay ang Cursed Land, ang berdeng lugar ay ang Safe Place, at ang dilaw na tuldok ay kumakatawan sa mga guho ng Secret Realms, at iba pa, na siyang mga lugar kung saan makakakuha kayo ng mga pagkakataon. Kung hindi kayo manalo sa Secret Realm Treasure sa pagkakataong ito, maaari kayong pumunta sa dilaw na tuldok upang maghanap ng Spirit Elixir. Tandaan, sa Forbidden Land, maraming natural treasures na maaaring mag-upgrade ng inyong cultivation. Tandaan, hindi ninyo ito magagamit sa lugar mismo. Sa sandaling lumuwag ang Secret Realm, mabilis kayong lilipulin ng mga batas sa Forbidden Land. Sa panahon ng tribulation, kailangan ninyong mag-ingat. Sabay-sabay na sumigaw ang mga disipulo, magalang po naming susundin ang mga tagubili ni Elder Lu. Hindi nagtagal, sa pasukan ng Forbidden Area, muling pinapaalalahanan sila ni Elder Lu, kailangan ninyong maging labis na maingat kapag nasa sarili na ninyong teritoryo. Sa sandaling pumasok siya sa Forbidden Area, inilabas ni Lin Xuan ang mapa, nag-iisip, ang binanggit ng Master ay marahil nasa yellow zone na ito, di ba? Ngunit sinabi ng Master na magiging kapaki-pakinabang ito sa akin. Ano ba iyon? Bigla, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Lin Xuan, Junior Brother, hindi ko inaasahan na makakasalubong kita muna. Sinabi sa akin ni Elder Lu na makipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon kapag nasa Forbidden Area na tayo upang panatilihin kang ligtas. Iniisip ko lang kung paano ka hahanapin. Agad na itinaas ni Lin Xuan ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sandali, ang password. Mukhang medyo nahiya si Bing Ling, pinagsama ang kanyang mga daliri at sinabi, "Hihi, nakalimutan ko." Bahagyang sumimangot si Lin Xuan. Hindi naman pala specific phrase ang password. Isa lang itong napagkasundo ang token gamit ang Invincible Heavenly Gates badge para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Kung basta na lang silang magsasalita ng kung ano-ano o magpapanggap, ituturing silang kalaban. Sa isip na iyon, inilabas na ni Lin Xuan ang kanyang sandata. Nang makita siyang ganoon, medyo nena si Bing Ling. Anong problema mo? Bakit ka nakatayo ng ganoon kalayo? Bahala na, huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Gusto mo bang uminom kasama? Nagulat si Lin Xuan. Uminom.
Kung gusto mo akong bigyan ng droga, madali lang akong patayin. Nang makita siyang nakatayo pa rin ng tulala, sinabi ni Bingling sa isang malalim na boses, anong iniisip mo? Hindi ka ba sasama at iinom kasama ako? Kung hindi ka sasama, ako na lang ang iinom. Nanunood si Lin Xuan habang nilalaklak niya ang alak, nag-iisip, familiar ang drinking posture na iyan.